OMG, bakit maitim tong pansit na to? Okay, you tell me, bakit nga ba, Chas? So, ito na nga, bilang lumaking probinsya ako, ay talaga naman nahilig din ako sa pansit. Di ko alam kung lahat ng probinsyana ay mahilig sa pansit. Basta ang alam ko, mahilig ako sa pansit, Chas. At ito nga ang kinikrave ko ngayon, ang pansit negra. It's hard for me to say I'm sorry. I'm sorry, kakain ako ngayon ng seafood. Oh my God, I'm sorry, Doc. Unahin natin ang mga ulo ng hipon. Ito yung magpapalasa. First time ko itong lutuin. Dahil takam na takam talaga ako sa kanya, kaya iluluto ko siya. Utong na lang, kaya medyo expensive ang mga sahog. Easter Sunday nga pala itong araw na to, kaya lang ay hindi ka napagsimba ang mga bata dahil masyadong maaga kami nagsimba at tulog pa nga sila, kaya kaming dalawa lang ni Papa B ang nagsimba. Ngayon, ang una kong ginawa ay gumawa muna ako ng asweti oil, pagkatapos ay ginisa ko naman ang sibuyas at bawang at kaunting luya doon sa asweti oil. Pagkatapos ay una kong ginisa rito ay yung mga ulo ng hipon, syempre pampalasa yun, masarap talaga ang ulo, Chas. At medyo expensive talaga ang masahog nito, pero bawi naman dahil talaga masusog ang cravings ko, Chas. Ang ginamit ko palang pusit dito ay yung medyo pricey, yung medyo matinta siya kasi kailangan ko dito ng maitim, Chas. Wala akong against dun sa mga friendship kong maitim, ha. I love you all. Aww. So, ang ginamit ko nga palang pusit dito ay yung medyo pricey. Nasa 450 siya per kilo. At bumili nga ako ng 1 kilo. Pagkatapos ay bumili rin ako ng hipon na kalahating kilo. At ang hipon dito sa amin ay nasa 500 ang kilo. So, dun pa lang sa dalawang yun, nasa 750 na. O, diba, kailangan mo humingi ng malalim bago magbayad. Chas. Pero di bali, sisingilin ko to lahat mamaya kay Papa B, Chas. Yun. Katapos ko nga mag-isa yung ulo ng hipon, ngayon naman isinunod ko yung ulo naman ng pusit. Hiniwa-hiwa ko pala yung pusit at pinatanggalin ko na dun sa palengke ng kanyang backbone. Pagkatapos ay hiniwalay ko nga yung ulo. Kasama dun sa ulo yung kanyang pinakatinta. Pag hinila mo yung ulo, kasama yung tinta. Hiniwalay ko na nga ng lagayan yon, kasabay naman yung kanyang tinta at talagang preserve ko yung tinta niya para maitim itong pinakasabaw ng aking pansit. Pagkatapos ay titimplahan ko lang ng salt, pepper at MSG. Konting asin lang ang nilagay ko rito kasi magdadagdag pa ako ng light soy sauce at syempre ng dark soy sauce para mas maitim. Dahil nga ang goal natin dito ay maging pansit negra siya. Black is beauty and black is yummy, Chas. At kailangan unahin igisa yung mga ulo kasi nga yung ulo ang magpapasarap sa lahat, Chas. Kung sa isda ay kailangan ihuli yung ulo dahil sabi nga save the best for last, pero dito naman ay unahin ko yung mga ulo dahil ito ang magbibigay lasa sa aking kinikrave na pansit negra. At syempre maglalagay na rin ako ng oyster sauce dito, panpadagdag linamnam. Nagdagdag pa ako ng water dyan dahil tinatansya ko nga lang na maluto yung aking pansit bihon dahil dyan ko na rin siya isusok mamaya at hindi nga masyadong tuyot dahil masarap siguro dito pag yung medyo saucy ng kaunti, medyo mabasa-basa ang pansit. Pagkatapos ay hintayin ko na lang yan na kumulo at pagkakulo niyan ay tatanggalin ko lahat na maginisa kong mga ulo kanina. At ito naman yung hipon at pusit na pinagtatanggalan ko ng mga ulo. Kung sa iba sinasabi nilang tapon ulo, dito naman ay sisave ang ulo dahil yun ang pinakamahalaga at yun nga ang magbibigay lasa sa aking lutuin. Natanggal ko na nga rito yung mga ulong ginisa ko kanina, ngayon ay pinalit ko naman yung mga katawan para hintayin ko lang ng 2 minutes sa pagkasok dito at maluluto na. Katapos ng 2 minutes ay tatanggalin ko naman sila para hindi na ma-overcook at iwanan ko lang itong pinakasabaw na negra. Dito sa kabilang pan ay meron akong melted butter, kaya naman ay dito ko na sila ililipat. Nilagay ko itong hipon at pusit sa melted butter para hindi manuyot dahil mas masarap nga ito lalo na itong hipon kapag chewy at juicy pa siya pag kinagat. Syempre kailangan i-goal natin na masarap ang kalabasan itong lutuin na to dahil napaka-expensive ng kanyang mga sahog, kaya kailangan masarap talaga ang kalalabasan nito at magugustuhan ng lahat. Syempre mas masarap pa rin sa pakiramdam na magugustuhan nila yung ihahain natin para sa kanila, lalo na kapag talagang goal mo at talagang nag-effort ka ng bonggang-bongga para sa lutuin yan. Tayo na nga, pagkatanggal ko nga ng mga pangsahog, ngayon naman itinira ko na nga itong sabaw at dito ko na nga ilalagay yung pansit bihon na naipababad ko na kanina. Habang nasa simbahan pala ako ay tinawag ko na tong pansit bihon, sabi ko ibabad nila sa mainit na tubig. Sa totoo lang, walang nag-reply sa chat ko nito, pero butin lang pagdating ko ay talagang may nakakatuwa dahil nakababad na nga at pati yung mga gulay ay nakahiwa na rin. At sakto lang din yung pagdating ko dahil tulog pa nga aking mamaliit na itlugan.
At ito nga ang aming pang-almusal. 6 a.m. kasi ang aming simba ngayon. Kaya naman ay maaga pa. So ito na nga, nagluluto na nga ako ng aming pang-almusal. Pang hinahalo ko pala yan ay talaga namang natutuwa na ako dahil bawat halo ko nga ng bihon ay talaga may nakikita ko na yung pagkaitim niya. Buti na nga lang din talaga at 1 kilong pusit nga ang binili ko dahil ang sabi nga rin ni Mami Rose sa napanood ko na kailangan daw talaga rito ay yung pusit na matinta at kailangan natin nga yung black na part yun ang nagpapaitim sa ating pansit. Dahil nga half cook naman na itong mga pansit bihon ay nilagay ko na rin sa ibabaw yung mga nagayat na carrot pati ang Baguio Pechay. Baguio Pechay ang ginamit ko rito dahil grabe ang mahal ng repolyo, doble kaysa dito sa Baguio Pechay. Hindi ko alam sa ibang lugar, pero dito sa amin ang mahal ng repolyo. Kaya naman sa totoo lang yung mga repolyo sa palengke ay nagkadabulok-bulok na. Pero ayaw pa rin na ibenta ng mura. Pero wala na tayo doon dahil negosyante sila at choice nila yun. Dito pala ay hindi ko na kailangang timplahan pa dahil malasa na nga yung sabaw na pinaglagyan ko nitong bihon at mga gulay. Ngayon naman ay tatakban ko na muna para maluto nga pati yung gulay. Para pala sa mga ayos sa seafood ay bawi tayo next time. At na-defrost na nga rin pala yung minarinate kong chicken kagabi. Ngayon naman ay ipapaihaw ko na sa kanila. Diba? Perfect. Chicken inasal tapos may pansit negra. Ang kulang na lang talaga dito ay nilagang kamote o kaya nilagang saging. Yun talaga ang perfect na kapares ng pansit sana. Kaya lang hindi na nga ako nakabili. Kaya naman ay hayain na muna at kung ano lang muna ang meron ayun na muna ang aking ihahain. Hala, mukhang ma-achieve ko yung pansit negra na kinakatakam-takaman ko. Dito nga sa part na to ay talaga namang ang bango-bango na nga ng niluluto ko. Talagang kumalat na yung amoy hanggang sa kapitbahay. At syempre, nagsaing na nga rin ang mamalaking itlugan dahil naaamoy na nga nila yung aking niluluto na masarap nga naman talaga tong ihalo sa kanin. Dito nga ay medyo natuyot na nga yung sabaw. Ngayon ay hahalu-haluin ko na nga lang hanggang sa mag-well combine yung gulay at saka yung pansit. Pagkatapos nito ay saka ko naman ilalagay yung mga pang-ricados kanina, yung mga pang-sahog kanina. At sakto nga rin pala ang gising na aking mamalait na itlugan. Ang unang nagising ay si Bunso habang nagluluto nga ako nito. Patapos na ay saka naman siya nagising. Maya-maya pa nga ay may tumawag na sa akin ng mama sa likuran ko. Buti na lang at hindi siya nag-iiyak pagkagising niya. Maganda talaga ang gising niya ngayon. Kaya perfect din naman talaga ang pagluluto ko rito. No hassle, hindi nakakangarag. Nung mahalo ko na nga maigi ang gulay at pansit, inilagay ko na yung aking paboritong bell pepper. Pagkatapos inilagay ko na rin yung hipon at pusit na kaninang iniwalay ko. Ngayon ay hahalu-haluin ko rin sila para mas manuot pa ang lasa. Opo, baby! Wait lang, mahal ha. Wait lang. Samantala, patapos na nga rin ang chicken inasal na pinapaihaw ko sa kanila. At isang itlogan nga na pinag-iihaw ko ay buryong na buryong na siya sa buhay niya dahil 4 na araw na daw siyang walang trabaho. Kaya naman ang oras na ibinuhos niya dito sa isang chicken inasal na halos sunugin na nga. At ito na ang aking recipe for Easter Sunday, ang pansit negra na talaga namang napakasarap nito. Promise kung itatry nyo sila at hindi naman masyadong tight ang budget, try nyo to at kailangan kompleto ricados para mas masarap. Ayun lang, maraming salamat sa panonood. Bukas ulit!